So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dahil nga po sa naudlot ang plano ng dating first kabit na si Hanelit Abansenya na ibenta itong bahay ni Digong sa Davao City, ngayon po mas naungkat pa ang sekreto ng bahay po na yan. So, lumalabas dito, simbolo pala ng anomalya yung bahay ni Digong na yan. Okay, so pag-usapan natin yan para makuha natin yung point, no? So, alam naman po natin na ibebenta dapat ni Hanelit po yung bahay na yan. Yun nga lang binawi na, tinanggal. Okay, at meron pong binisto dito si Pulong. So, sabi dito, no, for sale, tarp on Duterte private home in Davao City taken down. So, kung dati nga po may nakalagay nga dyan na house for sale, house and lot for sale, ngayon po, wala na, tinanggal na. So, ngayon, ang sabi nga po ni Pulong dito, ito, base kay Pulong to kasi hindi naman natin pwedeng tanungin si Digong kasi nga nakakulong. Sabi dito, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte said his father firmly rejects any plan to sell his home in Doña Luisa Village, Davao City. So, Pulong Duterte, who recently visited his father at the ICC Detention Center kasi nga nakakulong, said the former president told him the property holds deep sentimental value as the first house he bought with his own money. Diba? A personal milestone he refuses to let go. Even while detained abroad. Okay. So ngayon, ang sabi nga po dito ni Pulong, na sinabi nga daw po ng tatay niya si Digong, na ito daw po yung unang bahay na binili nga po ni Digong. Okay. So ibig sabihin mga ka-Streetwise, no, kung ito yung unang bahay na binili ni Digong, so ibig sabihin may kasunod pa. Diba? So ang point natin dito, bakit palagi niya laging pinapakita ng mga Duterte na ayan lang ang bahay niya? Kasi nga po, lumalabas po dito, propaganda lang po lahat ito. Okay. So, babalikan natin yan. Natandaan nyo, babalikan natin yan. Yung regarding dyan. Kasi malalim yung ano yan eh. Malalim yan. Kaya marami kasi nagtatanong kung bakit ibebenta po ni Hanelit yung bahay. Kabit lang siya. Pwede ba yon? Actually po, sa sitwasyon nga po ni Hanelit tsaka ni Digong pwede. So, balikan natin yan mamaya-maya lang. No? Continue muna natin itong kwento natin. So, ito, alam naman po natin, ito. Bukod nga po dyan sa bahay po na yan ni Digong, ito malupit. No? Rodrigo Duterte's 386 Pig Guevara property. So, ito nabalita na to noong 2016 pa lang. Ito yung unang-unang bahay po na na-expose, no, na nung si Digong pa ay tumatakbo bilang presidente. Kasi di ba tandaan natin mga kababayan, di ba? Ang lagi pinapakita lang po ng mga DDS doon, yung bahay niya nga po sa Davao, yung bungalow style. Di ba? Pero noong 2016, ito po yung unang-unang bahay na na-expose. Bukod nga po dito, marami pa yan. Di ba? May bahay sa BGC, may bahay sa San Juan, may bahay sa Manila. Pero ito po yung unang-una. Kasi alam nyo kung ano nakakatawa dito? Yung bahay po na yan, mga kababayan, is binili po ni Digong para kay Baste, na hindi po kasama sa salin. Ayun po nakakapagtaka. Bakit hindi po kasama sa salin? Pero it's getting better, no? Sabi dito, sa baba, no? Rodrigo Duterte purchased the house for his 13-year-old son and didn't declare it is salin. He will be liable for this. Oh. Mga kababayan, binili po ni Digong yung bahay po na yan nung 13 years old pa lang po si Baste. Pero hindi po ito sinama sa salin. Na bawal po yun. Tandaan nyo kung pagbabasyan po natin yung jurisprudence, impeachable offense po yung hindi pag-declare po ng SALN. No, yung hindi tamang pag-declare ng SALN. May jurisprudence po tayo diyan, impeachable offense po 'yan. Dahil nga po nangyari po ito kay Corona. 'Di ba? So alam niyo nakakatawa dito, sabi dito no, ito yung papers no. Okay. So sabi dito, okay, a source had confirmed that Duterte had indeed bought the townhouse in San Juan. Ito yung sa San Juan, di ba? When he was a congressman, he served as representative of Davao City, 1st District from 1998 to 2001. Okay, Duterte's son Sebastian, nicknamed Baste, came out and claimed ownership of the townhouse. Di ba? An inquiry report, Baste said that Duterte bought the house for him in 2001 when he was just 13 years old and was about to start schooling in San Beda.
Okay. So, ayan mga kababayan, no? So, ngayon, ano ba pinapalabas nila dito? Oh. Basta Duterte said that Duterte, no? But, so, ang point kasi natin dito mga kababayan, no? Ano bang gusto palabasin dito? Si Baste ay yung bumili ng bahay kasi nga po na kay Baste, di ba, naka-declare. Wala ko naka-declare pero napaka-odd kasi nun mga kababayan, no? Not 13 years old, makakabili ng townhouse. Parang ang labo naman. So, bukod dyan mga kababayan, alam naman po natin, no? Na bukod nga po dyan sa mga bahay nga po ni Digong na sobrang dami, so tandaan po natin, no? Noong 2016 pa lang mga kababayan, lumalabas na rin po yung mga bank accounts nga po ng mga Duterte. Na hanggang ngayon pa rin po, hindi pa rin po talaga masagot-sagot. At lahat ng ito, mga ka-streetwise to, masasagot po ito kung matutuloy po yung impeachment trial ni Sara. Di ba meron tayong alam na 2.3 o 2.6 billion, di ba, na bank accounts na galing daw po sa mga drug lords, sabi nga po ni Trillanes. Bukod dyan mga kababayan, meron pang isang bank account si Digong na nakakalaga po ng 200 million. 2016 pa lang ito. Mayor pa lang si Digong. So paano pa kaya nung naging presidente pa siya ng Pilipinas? Kaya ka tinatago yung salin niya ni Digong eh. Kasi 2016 pa lang mga kababayan, hindi pa siya hindi pa siya presidente. Ang dami ng anomalya. Kaya nga gumawa ng paraan itong si Digong na itago po yung salin niya sa pamamagitan nga po ni Martires. Di ba? Dapat nga si Martires makulong din yan eh. Honestly, di ba? So ngayon, tingnan nyo to, no? Okay. So, ito yung mga drama ni Digong eh. I am not a rich man, Duterte said before members of the business community where he was set to bear his economic platform. Okay. So yan, tinaging nga po ni Digong yung 200 million pesos na bank accounts, pero hindi niya naman binubuksan yung bank account niya. Alam nyo, ayun yung tawag na ano eh. Ano man tawag dito? Yun na yung naniniwala kayo katulang ebidensya. Di ba? So, merong aligasyon na si Digong merong bank accounts na nagkakalaga po nga po ng 200 million at 2 point something billion. Di ba? Actually, yun, ebidensya po yun. Pero nung sinabi ni Digong na hindi totoo yan, naniwala kagad yung mga DDS. Dapat doon, kapag sinabi mo hindi totoo yan, ipakita mo yung bank accounts. Di ba? Buksan mo yung waiver, mag-waiver ka. Buksan lahat ng bank accounts ko, pakita nyo sa taong bayan niyan na hindi totoo. Yun nga lang po, bilang isang DDS po, sapat na po yung salita ni Digong. Di ba? So, ayan po, no? So, ngayon, tingnan natin to, no? So, ngayon mga ka-streetwise, no? Ano bang pinopoint natin dito? Okay. So, ngayon, may nabasa po ako ditong balita, no? From news article, no? Balikan natin yung bahay ni Digong. So, ito mga kababayan, no? So, ito galing tong balita. So, basahin natin to, no? Okay. O, bakit ibibenta? FPRRD hindi umano payag na ibenta ni Hanelet ang una niyang biniling bahay. So, sabi dito, no? Okay. Isa sa panayam na vlogger na may ngalang Alvin in Tourism, yung kaaway nga po ni Harry Roque, no? Ito. Noong Hunyo 30, nung isang araw pala to, kahapon pala, no? Binahagi ni Paulo ang napag-usapan umano nila ng kanyang ama nang bisitahin niya ito sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Okay. So, continue natin sabi pa dito. Actually, it's getting better, no? Tinan nyo to, no? Okay. Una raw niyang tinanong kung pwedeng ibenta ang bahay ng lola niya. So ancestral house nga ito, no? Pagkatapos ay diretso niyang pagtanong tungkol sa bahay nito sa Davao City. So, paano yung bahay mo? Pwede bang ibenta ni Hanelet? Tanong ni Paulo. Kasi ito po yung malalim na tanong dito eh. Pwede bang ibenta ni Hanelet yung bahay ni Digong? Di ba? Kabit lang siya. Pwede ba yon? O, yan ang tanong. Ngayon, sabi dito, sabi ni Digong, basahin ko lang yung sinabi ni Baste. Medyo mahaba lang to. O, sagot niya, bakit ibenta? Yun ang unang binili kong bahay. Meron namang iba pang bahay si Hanelet, mas malaki yun. Saad ni dating Pangulong ayon kay Paulo. Ibig sabihin nun, di ba? Si Paulo na mismo nagbanggit. Kalaki nga natin kasi maganda itong article eh. Si Pulong na mismo nagbanggit
na maraming bahay po si Hanilet. O saan galing yung bahay? O dahil ba sa negosyo ni Hanilet na pagbebenta ng donut? At saka sa pagbebenta nga po ng baboy? O di ba? O, sabi pa dito, dagdag pa ni Paolo, wala rin naman daw silang magagawa kaugnay sa pagbenta ng bahay dahil nakapangalan daw ang titulo kay Hanilet. Common law wife ni FPRRD. So ngayon, ito yung point natin mga kababayan. Diba? Yung bahay pala na yan ni Digong sa Davao City, kay Hanilet pala nakapangalan. O ngayon, ang tanong ngayon natin dito, ano pa yung hindi namin alam? Ano pa yung mga properties ni Digong na nakapangalan kay Hanilet? Tandaan nyo mga kababayan ha, yung bahay po na yung binibenta ni Hanilet dyan sa Doña Luisita ba yan? Sa Davao City. May sentimental value po kay Digong yan. Siyempre ako naniniwala po ako na pag sinabi mo sentimental value, pangangalagaan mo yan. So yun nga mga kababayan eh. Unang bahay na binili ni Digong na may sentimental value, nakapangalan kay Hanilet. Paano pa sa iba? Oh, sabi ko sa inyo eh, yung bahay ni Digong bukod nga po sa ano yan, simbolo ng anomalya, simbolo pa to ng kasinungalingan. Kasi paano ko nasabi? Kasi po ang pinapalabas po ng mga bobong mga DDS, ng mga panatiko po ng mga Duterte, na yan lang ang bahay ni Digong. Simple, payak, payapa, maliit. Ko, nungaling. Oh. Gayun man, ani ni Paulo, nagsabi mano ang ina niyang si Elizabeth, dating asawa ni FPRRD, na kapag nakalabas na sa ICC ang kanyang ama, pwede naman daw itong tumira sa kanila dahil may mga bahay naman daw silang kakapatid. Uy, sweet naman. Oy. So, kung nabenta na, wala naman kami magagawa. Sabi ng mama ko, kapag nakalabas ng papa yun yung plano, matanda no Sabado, Hunyo 28, nang pumutok ang balitang binenta na ang nasabing bahay matapos ang kumpirmasyon, di ba? Saan na ba yun? Nawala tuloy ako. Saan? Ni Hanilet. Ayon sa kay Abonsenya, siya nalaman daw ang pabalik-balik sa bahay ng mga Duterte, kaya napagdesisyonan ng tuluyan ng ibenta. Okay. So ngayon na babayan, sabi ko sa inyo ganyan po talaga yung style ng mga Duterte. Di ba? Kunwari simple, kunwari mahirap. Wala ba kayo sa ayaw ko na lang kasi ang tawag diyan mga kababayan sa mga Duterte fanatics, on denial na lang. Kahit po na overwhelming na po yung ebidensya na talagang, di ba, may saltik tong si Digong at saka sinungaling. Di ba, paniniwalaan pa rin po nila yung gusto nila paniwalaan kasi nga po on denial na sila. Alam niyo ibig sabihin ng on denial? Kahit yung ebidensya na sa harapan mo na ayaw mo pa rin maniwala. Ako, masama yan. So, yun mga kababayan. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Kasi actually, mga kababayan, ang kailangan natin dito is matuloy po yung impeachment trial. Kasi lahat po ito mabubuksan. Lahat yan mabubuksan. Ayaw nyo ba malaman yun, mga DDS? Kung ano ba yung totoo? Mananatili na lang ba kayong niloloko yung mga sarili ninyo? Kaya itong si Bato nga gusto ngang pigilan tong impeachment trial ni Digong kasi po marami po talaga mabibisto. So abangan po natin yan sa 28th Congress. Actually, medyo malapit naman na yon, di ba? So yan so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa manumalyang bahay ni Digong. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and bye-bye.